Walang ipinanganak na pasaway. It's just that kulang o wala sa kanilang gumabay. Kahit magpakabuti lahat ng pari, pati ng mga madre, kung pasaway pa rin ang magulang, kung may mga pasaway pa ring anak, kung may mga pasaway pa ring panganay, mapupuno pa rin ang mundong ito ng marami pang pasaway. Palagay ninyo, bakit may mga taong pasaway? Mahinitin ang ulo, walang modo, walang respeto, gusto na lang na tumatambay, walang pangarap sa buhay, hindi marunong magsimba, palso ang ugali, manlulok. Bakit? Dahil bang sila'y pinanganak na pasaway? O baka naman sa kanila ay walang gumabay? Minsan daw ay merong isang lalaki sa death row. On the day of his execution, nag-request siya na sana may huling salita siyang masabi sa kaniyang nawawalang ama. Hinanap ang kanyang ama. Pinagbigyan ng request niya. Ipinasok sa kanyang selda. Sabi niya sa kanyang ama, may sasabihin siya. Nang yumuko ang kanyang ama, bigla niyang kinagat sa tenga. Aray! Bakit mo ako kinagat? Sumagot siya, kung naging ama lang kita sa buhay ko, hindi ko sasapitin ito. Walang ipinanganak na pasaway. It's just that kulang o wala sa kanilang gumabay. Narinig po natin ang naging pakiramdam ni Kristo sa mga taong parang mga tupang walang pastol o walang gumagabay. Ang sabi dito ni St. Matthew, naawa siya sa kanila. Tayo ba? Pwede tayong maawa sa pasaway, lalo na kung magiging biktima tayo ng kanyang pagiging pasaway. Oh man! Mahirap yon. Pero, pwedeng makatulong kung ang magiging disposisyon natin ay ang naging disposisyon ng Panginoon. Ay isipin natin, kaya sila nagkaganyan sa kanilang buhay, wala sa kanilang gumabay. Alam po ninyo ako, personally, dati inis ako sa mga nagmumotor na napakalakas ng tambutsyo. Minsan naisip ko talaga, promise, kasalanan talaga, naisip ko na abangan, magpagulong ng buko dyan para mapasemplang ko lang. Nainis ako dati sa mga kung magpatugtog, napakalakas. Samantalang nakabukas naman ang lahat ng mga bintana sa sasakyan. Parang gusto kong sigawan, ay! Kung gusto mong makabasag ng eardrum mo na lang. Naiinis ako dati kapag nagmimisa ako sa patay, sa bahay, na may ayaw tumigil sa pagsusugal at sa kwentuhan, parang gusto kong pagalitan at parang gusto ko na ring isabay sa patay. Pero malaking tulong kapag iniisip ko, kaya sila ganyan ay sapagkat wala sa kanilang talagang gumabay. Yung inis ko, napapalitan talaga ng awa. Kung mainis man ako, konti na lang. Pero sa inis ko, naisip ko talaga, nasan kaya ang mga magulang nito? Ano kaya naituro ng mga magulang o ng mga taong naka-impluwensya dito? Ang hirap sa atin, iniisip natin, ang mga pastol o gabay ng buhay natin ay yung mga nanunungkulan lamang sa atin. O halimbawa, kaming mga pari ninyo. Tama naman po, kami mga pastol ninyo, kami mga gabay ninyo. Pero hindi lang kami. Bawat isa sa atin po pwedeng maging gabay ng ating kapwa-tao, lalo tigit ng ating mga mahal sa buhay. Gabay ka ng asawa mo, gabay ka ng mga anak mo, gabay ka lalo kung panganay ka ng mga kapatid mo. Gabay tayo ng ating kapwa-tao. May pananagutan tayo. Last Friday ay nag-text ako kay Dabarcad Jose Manalo. Ang text ko sa kanya ay, "Good day, Idol and Mergine." Mergine, yung asawa niya. Nag-text naman, sabi niya, "Mapagpalang araw po. Gabayan nawa kayo ng Diyos upang marami pang kaluluwang mailigtas." Ang text ko sa kanya ay ganito, "Kayo rin po, because God can also save souls through your talent and goodness." Amen po, sabi niya. Salamat sa Diyos. So hindi lang pare, pati si Jose, pati ikaw, lahat tayo. Hindi natin dapat idepende sa iilang tao lang.
Hindi kakayanin pag ganyan. Si Kristo nga, Diyos na nagkatawang tao, humirang pa ng 12 sapagkat hindi niya kaya bilang tao na nag-iisa. At pagkatapos nun, humirang pa rin siya ng 72. At pagkatapos ng lahat, saka pa rin niya sasabihin, mula noon hanggang ngayon, saganang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ibig sabihin, kulang pa rin. Pero malaki ang magagawa. Kung tayong kakaunti, ay gagawin ng ating tungkulin. Yung kakaunti, dadami na rin. Ilan na yung nagsasabi sa akin, Father, people look up to you. Sana lagi kang maging tapat. Kasi kapag nasira ka, maraming masisira. Alam ko yun. Pero para sa sarili mo, alam mo rin ba yun? Alam mo ba na pwede ko rin sabihin sa'yo, maging tapat ka bilang asawa. Magpakatino kang anak. Magpakabait kang panganay. Huwag kang magpapakasira. Pag nasira ka, sira asawa mo, sira anak mo, sira mga kapatid mo, sira ang ibang tao. Hindi tayo mapupunta kung sakali sa impyerno ng nag-iisa, mandadamay at mandadamay tayo. In fact, yun ang isa sa magiging dahilan kung bakit tayo mapupunta kung sakali sa impyerno. Kasi dahil sa atin may mga naging masamang tao. Kahit magpakabuti lahat ng pari, pati ng mga madre, kung pasaway pa rin ang magulang, kung may mga pasaway pa rin anak, kung may mga pasaway pa rin panganay, mapupuno pa rin ang mundong ito ng marami pang pasaway. So wag niyong iasa sa amin lang. Lahat tayo may pananagutan. Ang lagay ba, kami lang? Hindi na nga kami nag-asawa? Kami pa ang sisihin nyo kapag may problema? Kapag hindi matino ang asawa mo, ang anak mo, ang mundo? Maawa naman kayo. Kayo itong laging magkakasama, di ba? Pagkatapos ito, magkakasama pa ba tayo? Sa susunod na linggo na, sinong mas may impluwensya sa asawa mo? Ikaw. Sa anak mo? Ikaw. Maawa naman kayo. Lahat tayo may responsibility. Tingnan ninyo sa Genesis 3 verse 9. Nang magkasala ang unang tao, sinong hinanap ng Diyos? Where are you? Sino? Si Adan. Sino ang kinuwestiyon ng Diyos? Anong nangyari? Si Adan. Kung nagalit man ng Diyos dyan, sinong pinagalitan ng Diyos? Si Adan. Eto, sino ba ang unang kumain ng prutas na ipinagbabawal na kanin? Si Eva. Inalok lang niya si Adan. Kaya nga, maintindihan mo siguro yung reaksyon ni Adan, ba't ako? Yung babae, siya nag-alok sa akin. Pero isipin po ninyo, ha? Sinong unang hinanap? Sinong unang kinustyon? Sinong unang parang pinagsabihan? Si Adan. Hindi kaya mga ama, mga asawa, mga mister dyan, kapag nagka-problema sa pamilya, kapag halos maloka na yung misis mo sapagkat walang maharamdamang suporta mula sa iyo, kapag nahihirapan na siya kasi pinagpapalit mo, sinasaktan mo, kapag nawawala na siya sa wisyo, sa tamang pag-iisip niya dahil sa problemang binibigay mo, kapag ang mga anak mo ay hindi lumaking maayos, nag-aaway-away pa, kapatid, buhay ka pa, kahit nasa kabilang buhay ka na, sa palagay ko, ikaw pa rin ang hahanapin ng Diyos at tatanungin, nasaan ka? Anong ginawa mo? Anong kasalanan mo? Ba't nagkaganyan ang pamilya mo? Ikaw kasi ang ulo ng pamilya, the head of the family. Ang katawan mabubuhay ng walang kamay, ng walang paa, pero hindi ng walang ulo. Patay ang katawan na walang ulo. Ang simbahan parang katawan. Ang tahanan natin parang munting katawan. Sinabi ni St. Paul yan, kapag hindi ka nagpapakatino bilang ulo ng pamilya mo, pinapatay mo ang pamilya mo. Ikaw ang haligi ng tahanan. Bago magkaroon ng pinto, ng bintana, bago magkaroon ng bubong, bago magkaroon ng anumang dekorasyon, haligi muna. Bago mabuo ang pangarap na tahanan, haligi muna. Bago bumuo ng pangarap ang misis mo, bago mangarap ang mga anak mo, sana ganito, sana ganon. Ikaw muna. Sa'yo sila magtatayo ng pangarap nila. Paano sila mangangarap kung hindi ka tumutupad sa iyong obligasyon? Don't get it wrong.
Kahit wala ka, kahit irresponsable ka, kakayanin nila. Pero wag mong iisipin, kaya talaga nila. Kakayanin nila, in a sense, wala silang choice kundi kayanin na lang talaga. Pero wag mong isipin, kaya talaga nila. Kinakaya lang nila sapagkat ayaw mong samahan sila. Pero wag mong iisipin na kahit isang sandali, hindi nila naisip, sana nandun ka. Kung yung patay nga, iniisip sana nandito pa. Yun patay na. Matatanggap na yun kahit paano lang, di ba? Pero yung ikaw ay buhay, tapos makikita kanila sa piling pa ng iba. Huwag mong isipin hindi kanila hinahanap. Huwag mong isip na hindi nila sinasabi, sana nagpakatino ang aming Ama. Kung ang Diyos nga hanapin ka, sila pa ba? Shout out na lang. Shout out sa mga ulirang ama. Shout out sa mga ama na faithful talaga. Shout out sa mga ama na responsable talaga. Shout out sa mga ama na may marangal na trabaho. Shout out sa mga ama na pagkatapos magtrabaho, may time pa rin, quality time para sa kanilang pamilya. Shout out para sa mga ama na mapagmahal sa mga in-laws niya, sa pamilya ng misis niya. Shout out sa mga ama na makatiyos, mabuting tao, walang bisyo, pinapangalagaan ang kanilang pangalan, ang kanyang apelido. Shout out sa inyo. Sa mga amang ganito, palakpakan natin sila. Sa mga ama na nakaririnig ng sermon na ito, habang ini-enumerate ko yung mga characteristics ng isang ideal na ama, naisip mo ba habang ini-enumerate ko? Uy, yung number 1, ako yun. Yung number 2, parang hindi ako yun. Yung number 3, ako yun. Yung number 4, sablay ako dun. Number 5, sablay din. Number 6, ako yun. 7, hindi ako yun. Hindi kita pinamimili. Kasi ang isang ama, dapat lahat ng yan meron. Kulang pa nga yan. Aanin mo ang isang ama na may trabaho pero hindi marangal. Aanin mo ang isang ama na marangal ang trabaho pero mainitin ang ulo. Aanin mo ang isang ama na hindi iniingatan ng apelido nila. Aanin mo ang isang ama na mahal ang misis niya, pero alam niyang yung biyanan niyang babae may sakit, pero hindi niya mapatuloy sa kanilang bahay. Mahal mo ang misis mo, pero hindi ang nanay ng misis mo. Anin mong isang ama na responsable nga, pero pinagpalit ang nanay mo. Father, ikaw naman, buti nga kahit isa, kahit tatlo, meron ako dyan Pati salamat. Kesa nga wala. Pero kung gusto mong maging ama na ipagkakapuri ng iyong pamilya, sa kahit kanino at sa kahit saan, kahit nagipit sa pera, ito tatay ko. Kahit mayaman kayo, proud pa rin ako sa tatay ko. Kung gusto mo ng isang ama, na kung meron kang anak na lalaki, ikaw ang magiging pinakamodel. Gusto ko maging tatay ko. Kung ikaw ang isang ama, na meron kang anak na babae, na ikaw ang magiging standard niya. Gusto ko, pag nag-asawa ako katulad ng tatay ko. Gusto mo ba na mag-asawa na lang yung anak mong babae ng kahit sino? Sapagkat ikaw kahit ano ka na lang din? Nung dumating sa buhay mo? Nasanay siya sa'yo na binubugbog mo yung nanay niya. So gusto mo, ma-immune siya doon, na kapag nagkaasawa siya, ganun din ang mangyayari sa kanya. Yung mga nangyayari sa mga anak ng mga tatay na responsable, hindi yun karma. Yun ay yung nakikita ng mga anak ninyo na nai-immune sila, na parang I don't deserve this kind of guy, I don't deserve this kind of girl, I don't deserve the best guy, the best girl. Okay na kasi ganun yung tatay ko. Kung gusto mo na isang ama, na ikaw ay yung kahit mauna ka sa misis mo, pero mahihirapan siya na makakita ng katulad mo, dapat lahat ng sinabi kong yun nasa sa'yo. Hirap, di ba? Kaya nga sa atin dalawa, pari ako, you call me father, mas mahirap ang kalagayan mo.
Ako sa kahit anong ganda ng sermon ko, kung hindi mo sundin, kung mapariwara ka pa rin, ano sa akin? Pero kapag ikaw ay mayroong anak na napariwara dahil sa'yo, kahit sa kabilang buhay, hindi ka patatahimikin ng kalooban mo, mahirap talagang maging isang tunay na ama. Pero the moment you commit yourself to God, Lord, gusto kong maging ama na ipagkakapuri ng asawa ko, ng mga anak ko, God will help you. By all means, He will help you. Isipin po ninyo sa Ebanghelyo. Ordinaryong tao, mga disipulo, pero binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon upang makapagpalayas ng demonyo, makapagpagaling kahit anong sakit ng tao, makabuhay ng patay. Bakit? Nagpagamit sila sa Diyos. Marami kang hinihiling sa Diyos na hindi niya hinihingi. Nasa Biblia, hindi ko lang maalala kung saan, hindi diringgin ng Diyos ang panalangin ng isang mister na malupit sa kanyang asawa. Ngayon, kung mananalangin ka ngayon sa Panginoon, Panginoon, I commit myself. Ano man ang palsong pag-uugali ko bilang ama, gusto kong mabago na. Tulungan mo ko. Sinasabi ko sa iyo, magkukumahog ang Diyos na tulungan ka. Ako nga, hindi niya pinabayaan dito sa simbahang ito. May naalala ba kayong paring nagutom? Wala. So kung yung pare na father ng parokya, hindi niya pinababayaan, mas mahirap yung kalagayan bilang father ng pamilya. Mas lalo kanyang hindi pababayaan. Inisip mo ba, yung mga iniwan ng mister, either sumakabilang buhay o sumakabilang bahay, yung misis, talagang ginawa niya ang lahat para maitaguyod ang mga anak niya. Yung panganay na anak, ginawa ang lahat ng pag-isikap para maitaguyod ang mga kapatid niya, sapagkat wala ng tatay nila. Pinabayaan ba ng Diyos? May kilala kang pinabayaan ng Diyos? Wala! Mas lalong hindi kanya pababayaan kung ikaw bilang ama, you will fulfill your role as true father for your family. Hindi kanya pababayaan. Kasi ikaw, yung magiging mukha niya sa iyong pamilya. Kasi kung mahal mo pamilya mo, mas mahal niya. Kaya masasaktan siya kapag naging pabaya ka. Kasi ikaw ang inilagay niya dyan talaga upang maging ulo at haligi. You commit yourself to God. Ano man ang pagkukulang mo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ano man ang pagkukulang mo, hindi pa huli ang lahat. You commit yourself to God.